sa nangyaring lockdown dulot po ng pandemya, noong 2020, nalimitahan ang maraming bagay gaya po ng immunization o pagbakuna sa mga bata. Nagdulot po ito ngayon ang pagtaas ng ilang kaso ng vaccine-preventable diseases gaya po ng pertussis o measles o tigdas. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa bahagi ng Europa at Amerika. Attorney Dot. Yes, Miss Annie, that's really very sad. At ngayong hapon, ating pagtutuunan ng pansin ng isa sa mga lubhang nakakahawang sakit sa mga bata. Ito po ay ang measles or tigdas. At ang detalye po tungkol po dito ang ibabaghagi po sa atin ni Jose B. Lingad, Memorial General Hospital Medical Specialist. Walang iba po kundi si Dr. Walter G. Rivera. Dr. Walter, good afternoon po sa inyo and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. Dr. Walter. Good afternoon, Attorney Dot and Miss Annie. Maraming salamat po sa pag-imbita sa Jose B. Lingad para makapagbigay alam po sa nakakawang sakit na measles and rubella. Okay, so ito pala ay pronounced as Lingad. Okay, Dr. Walter, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano po ba ang measles or tigdas? Paki-explain po sa amin at paki-describe po sa amin. Thank you. Opo. So, ang measles po is actually a re-emerging disease. So, re-emerging kasi dapat hindi na po talaga tayo nakakita ng measles kasi meron naman po talagang bakuna against measles. And then, this measles, kadalasan ang naapektuhan po ay mga bata. Pero pwede rin po maapektuhan yung mga adults, especially yung mga nagbubuntis. And usually, ang mga symptoms po nito ay lagnat tsaka pantal sa katawan. Ang measles po kadalasan ay may mga seryoso din pong komplikasyon, lalo na kapag hindi maganda yung resistensya ng mga maapektuhan nito. Before I give you to Miss Annie, pakisabi nga po sa amin, ano po ang difference ng measles sa rubella or rubella kung Pilipino naman? Kasi meron pong sinasabi na rubella, meron din pong vaccine. But we don't really know what the difference is. Paki-explain nga po, Doc. In terms of symptoms po, same lang po yung symptoms ni rubella and measles. Sila po yung may kasamang mata sa lagnat, rashes, tapos may kasamang yung mga 3Cs na tinatawag sa measles, capsulitis, conjunctivitis. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pamumulan ng mata, may sipon, tsaka pag-uubo. Si rubella, meron din po siyang ganong klaseng simptomas but to a lesser degree as compared to measles. Tapos, actually, ang rubella po, ang another term dyan is German measles or 3 days rash kasi hindi ganun lang. Usually, mga 2 to 3 days lang po yung rash ni rubella as compared to measles. Medyo mas mahaba-haba ng konti yung rashes ng measles. And then, pero both can have severe complications. Sa measles naman, both sa bata at saka sa pagbubuntis, meron siyang mga severe complications. Si rubella, usually wala naman siya talagang masyadong komplikasyon sa mga bata. Ang nadadali po talaga sa rubella is yung mga nagbubuntis. Okay. Sige po. Ngayon naman po, bago po kayo ibigay kay Ma'am Annie, magre-react lang po ako doon kasi meron po akong kakilala, personal kakilala ko po ito, na meron pong problema yung anak niya, naging special child, meron pong Down syndrome, and she had rubella when she was pregnant. So, totoo po yung sinasabi po ninyo because nakita ko po talaga ito sa isang kaibigan ko. Miss Annie, go ahead po sa question nyo. Kita mo na yan, attorney, ha? Nakakatakot, di ba? Pinagbuntis, may ipinagbubuntis, and then later on, yung effect doon sa bata. Okay, nakakatakot. Paano po, mga kasambahay? Now, Dr. Walter, thank you, Attorney Dot. Saan ba nanggagaling yung measles? Paano ito nakukuha ng isang tao? Paano ito nakukuha ng isang bata? Makinig po kayo, mga kasambahay. Manood kayo, meron kayong matututunan, ha? Sige po, Doc Walter. Thank you. So, yung measles at saka yung measles po, kadalasan nakukuha yon
sa paglanghap ng mga kontaminadong hangin ng measles virus. Usually, nagkakakontamina yung hangin sa pag-ubo, pagbahing, pagdura ng isang taong apektado. So ngayon, kung nalanghap mo yung virus, within 10 to 14 days, pwede mag-manifest yung symptoms. Or kung sakali hindi ka man nakalanghap ng kontaminadong hangin, nahawakan mo naman yung kontaminadong bagay na may dura, laway ng isang apektadong individual ng measles o kaya rubella, kinusot mo yung mata, ilong, bibig, hindi ka nagugas before ka kumain, mahahawa ka rin ng measles at rubella. And then, within 10 to 14 days, pwedeng mag-manifest symptoms. So, ganun siya kabilis malipat sa ibang tao, Miss Annie. Again, scary pa rin, Attorney Dot, doon sa explanation ng Dr. Walter. Yes. Kontaminadong Yes. hangin. Pagka nakalanghap ka, inalanghap mo yung virus, yan, yung pwede kang magkaroon. And then, kung hindi ka naman nakalanghap, pero nakahawak ka, aba, parehas din ang epekto nun. Ako po. Sige, Yes. Attorney, Yes, ikaw correct. naman po. Yes. Actually, So, Miss Annie, hindi i-share kailangan ko may lang. direct no? exposure ka sa... At, excuse me, Attorney Dot, Dr. Walter? Hindi kailangan may direct exposure po kayo sa taong may measles. Yun nga, kunwari, napabahing yung tao na yon, medyo nalanghap mo yung hangin na yon, pwede kang magka-measles. So ngayon, itong may measles o kaya rubella, hindi marunong magbahing o kaya dumura sa tamang lugar, may iwan yung virus kung saan siya huling huling nagpunta. Ngayon na nahawakan mo yon, may magkakaroon ka na rin ng infection sa measles sa rubella. Ako po, patawarin. Yes. Ha? Oo. Sige. Yes, Miss Annie, kaya prone talaga yung mga bata. Kasi kung pumapasok na sa school, magkakasama kayo sa isang classroom. And then yung isa, meron pala siyang measles, hindi pa nahahalata, no? Tapos bumahin yan. Di lahat na ng mga bata doon pwede nang magkaroon. And Miss Annie, ito isi-share ko lang, no? I was going to share with all of you. I got sick. I got very, very sick. Alam po yan ni Ma'am Lynn, alam po yan ni Ma'am Annie, Doc. And my husband and I are together in one room. You know, I was very, very careful. Nakasuot po ako ng mask, and then kapag kailangan kong tanggalin, like kunwari magtutoothbrush po ako or whatever, na hindi ako lahat po yan inaalkoholan ko. Kasi ang tindi po nung cough ko, lahat ng hahawakan ko yung pinto, aalkoholan ko yan. Ako ay hahawak ng gripo, aalkoholan ko yan after ko gamitin. And Miss Annie, I am proud to say, hindi po nahawa ang asawa ko because I was so careful. Pati Miss Annie yung kunwari mag-hatching ako or umubo ako, kuha na ng alcohol, bubuhusan, i-sprayan ko na po yan, yung surrounding area. So my Thank you very much, husband Attorney Dot. he went to the US, Miss Annie, walang sakit. So, Thank you very ganun much. lang po siguro ang gagawin po natin. Opo, Miss Annie. So, sa isang So, responsible balik po tayo kay citizen, Dr. Walter. sa isang responsible Yes. citizen like you, Attorney Dot, congratulations at sana ganun din yung ating mga kababayan, maging responsible tayo. Dr. Walter, Oo. ano yung, iba tanong ko po, kasi itong binabanggit ni Attorney Dot, mayroon kayong matututunan dito po, mga kasambahay, mayroon tayong matututunan. Itanong ko naman dito, Attorney Dot, kay Dr. Walter, ano yung symptoms, mga sintomas na may measles o may tikdas ang isang tao, ang isang bata? Doc Walter? Thank you po. Yes po. So, ang karaniwan na simptomas ng may measles o kaya rubella, number 1 dyan, mataas po yung lagnat nila, nagkakaroon ng pantal-pantal sa buong katawan. Tapos maliban po dyan, pwede po silang merong ubo, namumula yung mata nila. Tapos namumula yung mata, ubo, at saka runny nose po sila. Meron po silang colds. Ngayon, maliban dun sa simptomas na nabanggit ko, sa rubella, may additional po siyang simptomas na namamaga po yung lymph node po dito sa may bandang likod ng tenga. So, yun po yung additional symptoms naman po kay rubella. Okay, sandali lang po, Attorney Dot. Okay, pero- Kung namamaga Yes, go ahead. sorry po, Attorney Dot. So, ibig sabihin,
Ilang araw dapat makita na mayroong namamaga sa may ano po, dito sa may tainga, sa likod ng tainga, Dr. Walter? Usually kasama na po yan doon sa since po nag-start po yung symptoms ng pasyente, pwede na rin pong mamaga agad-agad yung lymph nodes po niya sa likod ng mata. So how long will it Kasama na po last? sa symptoms. How long will it last? Usually mga 7 days po, and then it will eventually resolve din po. Okay, so mawawala din yun. Okay, thank you for that. So yun po, attorney, balik sa inyo ulit, si Dr. Walter. Thank you po. Yes. Yes, Miss Annie. Okay. So napakaganda ng tanong ni Miss Annie kasi ano ba ang symptoms? And nasagot naman ni Doc. Doc, ito naman po ang question which is also very important. Once na lumabas na po yung symptoms, na tinanong po ni Miss Annie, ano po ang dapat gawin ng mga magulang kapag nakita na, ay, may pantal-pantal na. Pagkatapos, ay, yung mata, meron ng problema. Pagkatapos, bumabahin, may sipon, nagluluha ang mata. Ano po ang treatment para po maagapan or para gumaling ang measles? At ano po ang pwedeng gawin para hindi po mahawa ang mga ibang bata? So, pagka nakakitaan na po kayo, yung mga anak ninyo, meron na po simptomas ng measles, mas maganda po or maigi na ipakonsulta sa doktor. Kasi hindi lang naman po kasi measles o rubella, yung mga merong lagnat at saka pantal. Para lang ma-differentiate din po siya sa ibang sakit, especially lalo na yung dengue. Endemic din po yung dengue sa atin. Marami rin po tayong kaso ng hand-foot-mouth disease. Then pwede rin po mag-manifest kagaya ng flu or scarlet fever. Ngayon, kapag nakumpirma na measles siya, mas maiging malaman po din yun para maiwasan yung komplikasyon ng measles, mabantayan yung bata, masabihan yung bata, masabihan yung mga magulang kung ano ba yung mga dapat na kailangan i-monitor para hindi lumala yung simptomas ng mga pasyente. Oh, yun pala yun, Attorney Okay, Doc. so the best thing, yes. The best thing to do pa rin is for you to go to a doctor because it's possible na meron nga measles pero may iba ring sakit. Or it's possible na hindi measles yung sakit but ibang sakit na matindi rin. And Miss Annie, naniniwala ako dyan sinabi ni Doc dahil yung isang driver ko, ang dami kong mga kwento, no? Isang driver ko, Miss Annie, unfortunately, ang sinabi ng mga kapitbahay, ng mga kasama sa bahay, sakit sa tiyan, yun pala dengue. At napakagandang bata, pero namatay siya. At she was grade 5 and she was a first honor student and then, but it was too late nung dinala na sa doktor. Miss Annie? Sad story. Ayan. So, Yes, again, meron very pa rin sad. tayong kapupulutang aral dyan. Attorney, balikan ko si Dr. Walter. Sino yung pro naman na magkaroon ng tigdas? Dr. Walter. Well, actually, lahat po tayo pwedeng magkaroon ng tigdas, especially if mababa yung resistensya natin, hindi tayo nabakunahan against sa tigdas. Pero yung pinaka-prone for severe complications ng measles or rubella, sila po yung mga less than 2, less than 5. Tsaka yung mga nag-obese. Sila po yung, tsaka yung mga elderly na rin po na in-expect natin na medyo mahina na yung mga katawan nila. And then especially din po yung mga may comorbid problem, may sakit sa puso, sa baga, sa kidneys. Prone din po sila magkaroon ng mga severe complications against measles and rubella. Naku, Attorney, pati pala yung mga medyo may edad na. Tama po ba yun? Naku, Attorney, sige, susugan mo yun. Opo. Oo. Thank you. Okay. Miss Annie, yung itatanong ko, maraming related na questions eh. So ito muna yung itatanong ko. Kung ang isang adult po ay walang bakuna kontra tigdas, maaari pa rin po siyang mahawaan ng measles. That's the first, ha? So, number 1, walang bakuna. Okay? Pwede bang mahawaan ng measles? Pangalawa, may bakuna. Pwede rin po ba na magkaroon ng measles kahit na merong bakuna? Pangatlo, nagkaroon na ng measles. Pwede po bang magkaroon ulit? Ayan. Yan po yung related questions po. Very good Thank you po. Thank you. Dun sa first question po, yung mga matatanda, pwede rin po silang magkaroon ng measles. Gaya na sinabi ko, especially if
if hindi po sila nabakunahan, pwede po silang magkaroon ng measles. Ngayon, if hindi po alam yung vaccination status ng adult patient, hindi niya alam kung na measles vaccine siya o hindi, pwede naman po siyang mabakunahan. Usually, two doses po yun, tapos 1 month apart. And then, ano po ulit yung second question, Attorney? Yung second question po, second question, nabakunahan na. Is it possible na magkaroon pa rin ng measles kahit nabakunahan na? Nangyayari po ba yan? Yes, Attorney Dot. Especially if nakaisang beses lang siya ng measles vaccine. Usually po, may additional two booster doses po yung measles. Mataas naman po yung efficacy rate kahit nakaisa ka. Usually pagka tinamaan ka ng measles, mas mild yung symptoms mo, tsaka mas malayo ka sa komplikasyon ng measles at tsaka rubella. And then yung last question po, Attorney Doc. Yung last question, nagkaroon na ng measles, pwede bang magkaroon ulit later in life? If natural disease po yung sinasabi nyo, Attorney Dot, mataas yung chance na hindi na po siya magkakaroon ng measles infection kasi isa lang naman po yung serotype. Meaning, isa lang serotype yung nagkakos ng measles, wala po siyang ibang serotypes. Kapag sinabi mong iba't ibang serotypes, iba't ibang klaseng magkakamag-anak ng measles sa pwedeng magdulot ng measles. Fortunately, isa lang naman po yun, so protected ka na lifetime. Okay. Ngayon. So, Miss Annie, ito ang lesson natin dyan. Kailangan po, since merong booster yan, kapag nagkaroon na ng vaccine, siguraduhin po ninyo na babalik po kayo for the booster. Kasi kung hindi, magiging less ang efficacy niya. So, thank you, Doc, for your reminders. Ito na si Miss Annie, meron din siyang tanong. Attorney, hindi ako hihiwalay. Sususugan ko yung sinabi niyo po kasi there's something to do with the vaccination. I do not know, Doc. Paki-clarify niyo lang ito. Kasi, di ba, nung mga bata tayo, Attorney Dot, yung tungkol doon sa vaccination ng tigdas, ay nagawa naman natin yan. But I'm not so familiar about the 2 booster shot. 2 booster dose. I do not know kung nalagyan ako ng 2 booster dose na yon that time. Ano po? Doc, ito bang booster na ito na ibigay lang ito lately or even before we have this? And itong measles vaccination, ay di ba po matagal na itong ibinibigay noon-noon pa at pinag-usapan natin just because of the pandemic, yung mobility ng mga tao before ay restricted. Kaya po tayo nagkaroon ng mga ganun this time. Pero Doc, ulitin natin, itong pagbibigay ng bakuna sa ating mga kabataan, ito'y ginagawa na matagal na ng gobyerno. Binibigay po ito ng libre. At yung 2 booster dose, ibinibigay po ba ito before o ngayon lang po ito? Thank you, Doc. Pasensya na. Pardon my ignorance. So, sorry po, hindi ko masyadong nasusugan po itong bagay na ito. Okay, kasama na po yung measles at saka yung one booster shot po ng measles rubella vaccine sa immunization program po ng government. Matagal na po yan. So libre naman pong binibigay ng Philippine government yung first dose ng measles, which is usually binibigay at 9 months of age. And then yung first booster po, usually binibigay pinaka-earliest 12 months of age. And then yung second booster po, hindi na po binibigay ng Philippine government, mas maigi, magdirekta na lang po sila sa kanilang mga pediatrician for the second dose, second booster shot. Usually po kasi binibigay yung second booster shot between 4 to 6 years old. So ang cover lang po nila talaga hanggang less than 2 sa Philippine government. I'm sorry. Hindi ko na matatanong nanay ko dito, attorney. Namatay na yung nanay ko. But I'm sure yung unang bakuna, tsaka yung sa 12 months, mayroon ako. Pero itong pangalawa, itong booster, I'm sure wala na. Hindi ko alam. O, sige, attorney. Sige, maraming salamat. That's libre. So, kung ito ay libre na binibigay, ito na ba yung magiging what do you call this? Sagot na kung kayo ay natatakot, hindi kayo dapat matakot dahil this is preventable. Magkakaroon lang po kayo, susunod lang kayo dun sa vaccination. Doc, I want to get your answer straight, please, bago ko ibigay kay Attorney Dot. Thank you po.
Ang measles rubella po is a vaccine preventable disease. Gaya na sinabi ko po, it is a re-emerging disease. Re-emerging kasi dapat hindi na po talaga natin siya nakikita kasi 1960s pa lang, meron na po tayong bakuna against measles and rubella. So, yun nga lang, nagkaroon ng dengue bumaba po yung vaccine confidence ng mga tao, bumagsak yung vaccination rate, kaya nagsisipaglitawan yung mga vaccine preventable disease like measles, rubella, and pertussis. Ayun. Kaya Bisani, ang dami ngayon mga bata na namamatay ng pertussis. Naka 49 na yata tayo. Pero Doc, ito naman, i-address ko naman po ito sa mga doktor, no? Kung nakikinig po kayo, napakababait na mga doktor at saka napaka-generous of their time and of their services. Pero there are some doctors na very few lang naman na nakakalimutan din nilang i-remind yung mga pasyente, yung mga magulang ng pasyente na kailangan po kayong bumalik sa ganitong araw kasi may dapat na booster. Lalo na ito, Miss Annie, meron palang pangalawang booster. So, ang libre lang daw ay yung first at saka yung second, yan sa government hospitals. Pero yung pangatlo na, which is the second booster, hindi na daw yan binibigay ng government. Pero Miss Annie, siguro dapat pumunta rin tayo sa gobyerno. Government, ano ba? Bakit hindi nyo ibigay na rin ng libre yung second booster? Parang biniti naman ninyo. Nagbigay nga kayo ng vaccine ng una. Tapos first booster. Bakit yung second booster hindi na ninyo ibigay? Baka Di ba, naman, Miss Attorney Annie? Dot, Ewan ko, ha? baka naman, Diba? Attorney Dot, alam pondo. Baka kailangan pang nga. i-deliberate sa Congress. Oo. Sige, pinapanawagan Kaya namin nga, po yung kaya mga nga. ahensya na yan. Oo, Sige. manawagan tayo, di ba? Kasi, Miss Annie, eto Meron na, po siguro ako sa talaga dyan, naman. Attorney Ay, Dot. Attorney Dot, may Opo, sinasabi sige si po, Dr. sige po. Walter. Sige po, Dr. Walter, please. Siguro Sige po. hindi nila priority, Attorney Dot, sa 4 to 6 Yes. kasi ang nadadali po ng severe complications ng measles rubella is a less than Is what? Is less than? 2. Sila po talaga Konti yung lang. mga nadadali ng mga severe complications ng measles and rubella. Pagka medyo Less than 2. older age group na po sila, like yung 4 to 6 years old, naka-receive naman po sila ng first and then first primary dose and then yung first booster shot. Basta rin yung chances na mababa na rin yung risk for severe complications ng measles and rubella. Tingin ko, yun lang po yung naging dahilan. Kaya siguro hindi nila priority yung second booster shot. Kasi nga, Okay. less than 2 po talaga yung nadadali for Okay. severe complications ng measles and rubella. In addition to that, Dr. Okay. Walter, siguro Attorney Dot, let's help together na lang siguro na palakasin natin yung vaccine confident ng ating mga kababayan dahil nga 'di ba nasira ito dahil doon sa issue ng dengue Attorney Dot. Siguro Dengue-baksya, tulong-tulong oo, tayo oo. to invite Oo. again the people Oo. na teka muna, wala kayong dapat ikatakot tungkol dito. Attorney Dot, ibalik ko sa inyo. Thank you. Yes, Miss Annie, okay. Pero babalik ako doon. Alam nyo naman ako, Ma'am Annie, at saka si Doc, malalaman nyo na ngayon. Makulit ako sa ganyan Marami rin kasing mga projects na hindi naman din dapat i-prioritize. Para sa akin, yung health ng mga Pilipino should be number 1 or at least second priority, pati yung education. So siguro, kailangan yung mga policy makers po natin, i-review din po natin yung ating Very mga good. polisiya. Meron namang mga, di ba Miss Annie, meron namang mga hindi dapat gastusan or Very sobra-sobra good. naman yung ginagastos nyo. Hindi ko I na agree with kailangan you, sabihin kung ano Attorney yun. Dot. Okay. Miss Annie, go ahead with the next question. Gusto ko po, dagdagan nyo yan, Attorney Dot. Thank you very much. Thank you sa pagbibigay daan nyo niyan, Attorney Nagbibigay. Dot. Oo. Kasi siyempre may Alam mo, mga Miss Annie ahensya, naman, they have a nagpipigil very ako. limited Oo. budget, di ba, Attorney Dot? Kaya ako, lagi ko sinasabi, Yes, dagdagan nyo yes. yung budget ng Department of Oh, Education, my dagdagan yung gosh. budget ng Department of Health. Yes. Naku, laging ganon. Ano po? Yes. Baka Yes, nakasalalay sa mga policy makers natin. Thank you for that, Attorney Dot. Yes, kasi 'di ba, sinasabi natin ang future ng ating bansa ay ang kabataan. Kung gano'n, sila ang future, di alagaan natin sila. Miss Annie, sige, ikaw na Miss Annie, nagpipigil ako niyan alam mo naman. Sige, go ahead Miss Annie. Nagpipigil pa niyan. Sige. Dr. Walter,
pasensya na po kayo. Sa JBL, Memorial General Hospital, ano po yung iba't iba pang mga vaccination programs na inyo pong pinamimigay sa mga bata? Like for example, alam namin na available itong measles vaccines at kung mayroon pang iba, nasa inyo pong pagkakataon, Doc Walter, na bigyan ng daan ito sa ating programa. Please go ahead. Thank you. Yes. Sa mga less than 2 years old po, nagbibigay naman po ng maliban po sa measles and rubella, meron din po mga ibang vaccination program po yung JPL. So nagbibigay din po kami ng mga primary dose ng diphtheria, pertussis, tetanus, and then measles na rin po, rubella, and mumps vaccine. So kaparehas lang naman po ng binibigay sa local health center, meron din naman po kaming ganong klaseng bakuna na pwedeng ibigay sa mga pasyente namin dito sa JPL. Wow. Attorney Dot. Yes, Miss Annie. Okay, so I think, Miss Annie, ang haba na ng diskusyon na natin pero parang kulang pa rin sa oras. But at this point, we would like to express our sincerest gratitude to our guest this afternoon na napakaganda po ng mga sinabi at marami po tayong natutunan ngayon. Thank you so very much to Dr. Walter G. Rivera. He is a medical specialist at the Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Maraming salamat po, Doc. Thank you. Maraming salamat po, Attorney Dot, tsaka Miss Ann. Maraming salamat po.